mga estratehiya tayo sa pagtuturo sa syntax. Ang una ay ang hashtag, ang tanong, ang sagot. Ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa pagtatalakay kung saan ang guro ay magbibigay ng mga tanong na sasagutin ng mga mag-aaral upang matalakay ang paksang aralin. May mga hakbang tayo sa ang tanong, ang hashtag, ang tanong, ang sagot. Ang una ay ang hahatiin ng guro ang klase sa 3 grupo. Ang ikalawang hakbang naman, magbibigay ang guro ng tanong at babasahin ng mga mag-aaral at pagkatapos ay tatalakayin nila ito. Ang ikatlo, ang bawat pangkat ay may hawak na isang uri ng pangungusap ayon sa anyo. Kung saan ito ay ang hugnayan, ito ay ang hugnayan, langkapan, payak, at tambalan, na ito'y kanilang itataas kung ang kanilang binasang tanong ay tumutukoy dito. At kung sinong grupo ay may tamang sagot, siya rin ay may mas maraming puntos. So siguro, bibigyan niya ng anyo ng pangungusap ang 3 pangkat kung saan ito ay ang tambalan, hugnayan, langkapan, at payak. At pagkatapos nun ay babasahin ni guro ang mga pangungusap na kanyang inihanda. Halimbawa, gusto kong maglaro sa labas ngunit maraming takdang aralin ang kailangang tapusin. So pagkatapos ni gurong babasahin ito, tutukuyin ng mga mag-aaral kung anong anyo ng pangungusap itong pangungusap na ito. Halimbawa, ang sagot nila ay ang dito sa pangungusap na ito, kung ang kanilang sagot ay payak, kailangang mag-uunahan silang itaas ang kanilang sagot na payak. At kung sinong may maraming sagot, siya rin ang mas may maraming puntos. Ikalawang pangungusap, hindi kami pumunta sa parke sapagkat malakas ang ulan. So dito, mag-uunahan din silang itataas ang kanilang mga sagot kung ito ba ay payak, hugnayan, langkapan o hugnayan. Langkapan o tambalan. At pagkatapos nilang sagutan iyan, tatanungin ni guro kung bakit iyon ang kanilang sagot. At yun ang unang estratehiya sa pagtuturo sa syntax.